Hello guys, my name is King. Alam naman natin na marami sa atin ang may gusto magkaroon ng kanilang sariling computer. Bakit? Para sa mga online games, panglaro, o kaya naman sa mga projects na sa school. Then, alam din natin na malapit na ang Kapaskuhan. Marami ang makakaroon ng birthday day, mga bigay ng kanyang ninang or mga pinag-ipuan nila ng matagal. So, perfect sa inyo ang video na to dahil ito ang 2019 PC Build Guide. Our basic components are Intel i5-6700 DITc Edition, RGB MSI H110M Pro VH motherboard. Ang ating GPU ay ang Zotac 4GB OC 1050i. Ang RAM naman natin ay ang Corsair Vengeance Pro RGB 3000 MHz CL16 16GB. Ang storage natin ay dalawang WD hard disk, isang 2TB at isang 1TB. Ang ating boot drive ay ang Samsung HT Evo 250 SD. Ang ating cooler naman ay ang Cryorig H7 Quad Lumi. And to supply all that power needs, ang ating power supply ay ang Corsair 650 watts bronze power supply. And ang ating case ay ang almighty Tecware Alpha case with tatlong stock fan, then partner natin ng tatlong Deepcool CL120 addressable RGB fan. Pagbuo ng PC, isa lang ang ating tool na kailangan. Ito ang Phillips screwdriver or crosshead screwdriver. Pwede din natin gumamit tayo ng scissor, panggupit sa cable ties na pangtali sa mga cables na pwedeng nakapalupit dyan or nakasalabat doon, kasi ayaw natin ng mga cables na kung saan nakalagay dyan kasi pwede siya makablock ng airflow or pwede siya makapang short circuit. So, let's start our PC build guide on the 19. So, let's start. Ang una natin gagawin ay mag-discharge ng mga charges na nasa ating kamay na pwedeng makasira sa ating motherboard. Pwede tayong makakot ng mga metal surface para mag-discharge ito. Good for 5 to 10 seconds, pwede na yun. Or mga metal surface din, pwede natin hawakan para mawala yung mga charges na nasa ating kamay. After nun, yung mga rail natin, kung mga metal yan, alisin din natin kasi pwede na makadamage ng ating mga components. Pero sa naman, rubber naman ito, kaya okay lang. Then, sanay akong may relo, kaya okay lang hindi ko tanggalin. Then, prepare our motherboard. Dahil ito naman ay glass surface, pwede ko siya direct na ilagay. Kung wala kayong parang ganito or yung mga anti-static mat, advisable na yung box ng motherboard ang ating gamitin. Katulad nito. First, yung natatayang retention arm para umangat ang ating CPU holder. Tapos, ito ang ating CPU. Intel i5-6500. I-align natin sa main notch. Then, bilawin siya na ng konti. Kung secure ba siya. Then, once na-secure na siya, baba natin ang ating cover, then ang ating retention arm. Okay na. Then, next is prepare natin ang ating case. Once na makikabit natin ang ating IO shield, pwede natin ilagay ang ating motherboard. Yan. Then, kuha natin ang screw. Ganito ang screw ng motherboard. May parang bilig sa ganun. Ito ang motherboard screw. So, total niya ay 6 motherboard screw. CPU cooler by Cryorig. Then, ang gagamitin natin ay ang
CP7 thermal paste by Cryorig. Mag-apply lang tayo ng P-size sa ating CPU. After natin malagyan ng thermal paste, pwede natin ilagay ang ating CPU cooler. Ilan siya sa may mga mounting screw. Then, screw it into place na agad. Tapos may dalawa lang din na to, natin ilalagay ang ating RAM. Then push, yung kabila. Pag nag-click, okay na siya, secure na siya. Pati kabila, ganun din. Kailangan natin push. Oh, secure na siya. Next naman natin ang ating CPU fan. Sa CPU fan, kailangan natin ng dalawang ganito. Para kumapit itong CPU fan natin dito sa may CPU cooler. Daan lang siya all the way. Pasok sa mga grills na yun, secure na siya. Bilaran naman, ganoon din. Then ito ay ang 3-pin addressable pin. Ito ang PWM fan. Ito, isakto natin sa may CPU fan. Kasi mamaya yan, pagka instable natin yung mismong mga fans. Then sunod naman ay ang power supply. Power supply natin, ganito na siya i-mount. Yung exhaust, yung fan niya pa exhaust pa ilalim. Kasi wala naman siyang butas sa may dito sa may taas para dun lumabas yung hangin. So dito siya pupunta. Kaya natin pa ganito. Dito ako sa likod. Okay na siya. So, ganito ang itsura ng screw ng ating power supply. Pag naiga niya natin, iset aside natin to. Itong mga to, dahil ito ay ang aux connector para sa mga video card. Dahil yung video card natin hindi naman kailangan ng 6-pin or 8-pin like this. Set natin siya, kaya siya nakatali. Ito din naman, yung mga molex natin, hindi natin kailangan. Kasi isang naman ang mga magagamit natin dito, pwede natin silang hindi na galawin. Then ipasok na siya sa loob muna sila. One thing na gusto ko sa CX650 na power supply ng Corsair ay kulay itim siya lahat. Hindi siya yung para siyang spaghetti cables. Yung may blue, ay may blue tuloy. Yung may orange, yung may green, yung may yellow, yung may black, may orange, parang ganun. Yung iba-iba yung kulay niya, kaya tinawag siya spaghetti cables. Ito, kulay black lang. Still look siya. Ito ang ating mga storage. 1 tera, 2 tera, 250GB SSD. Ang ating case ay gumagamit ng toolless drive bay. Ang paggamit to ay ganito lang. Ilagay nyo nun to. Itapat yung gitna na to. Itong gitna na itong ilagay dito. Tapos makikita nyo to. Ito yung 1, 2, 3, 4. Tapat siya dito sa mga maliliit to. Ito. Dito. Tapat nyo siya. Dito pala sa case na to, ang mga pin na yun, papasok siya sa may lalagyan ng screw. Ganun din ang gagawin natin dito sa may 2 tera natin. Ganun to, ilan itong dalawa na to, dito, tsaka dito. Yung kinagandaan ng isang case to, kaya ito yung napili ko dahil supported niya yun, dalawang toolless drive bay.
Ang ginamit ko rin pala dito ay dalawang motherboard screw. Yan. Then, secure na siya. Hindi sila gagalaw dyan. Yun yung lalagyan talaga nila. Then, ito naman, ito na siya ilalagay. Yung dalawang na to, paso na dito. Secure na siya dyan. Then, pagkatapos nun, ay ang ating mga fans from Deepcool. Dahil lang gagawin natin dito ay intake. Harap natin siya ilalagay pag ganito. Fan control hub siya. Then ito yung kanyang RGB fan header, RGB addressable headers. Ang next naman natin ay ang pag-wire na. Ito yung for some people, pinakamahirap lalo yung front panel connection. Ito. Pero lagi na ang tatandaan nyo lang dyan, ang may polarity lang dyan is yung power LED at power LED minus, or negative power LED tsaka positive power LED. Tapos itong HDD LED, meron din siyang polarity. Ito namang power tsaka sa switch, wala silang polarity, kaya pwede siya magkabaliktad. Kung naman nahihirapan kayo o hindi nyo alam kung saan ilalagay, meron yung motherboard na nakasulat doon kung saan nyo ilalagay siya. Meron siyang label. Tingnan natin. Naikabit ko na siya. Sinunod ko lang yung nakasulat dito ng label na dito yung power LED, tapos dito may HDD LED, tapos magkatapat yung power switch, tapos dito naman yung reset switch. Nakasulat dito kaya naikabit ko agad ng mabilis. So, tatanlogs ko na lang dito yung pagki-cable natin para makita na agad yung result. Tapos na ang ating build. Then, ito na siya. Then, one final question is kung magbuboot siya. Let's find out. Buhay siya. Then, ikabit natin ang ating CPU, ang ating motherboard, ang ating RAM, ang ating video card, ang ating power supply, ang ating dalawang hard disk and isang SD, ang ating tatlong fan, at may isa pang pang fanboy, twice LIGHTSTICK, candy BONG Z. Then, sa mga gustong bumuo ng PC, hindi naman ito sobrang hirap. Kailangan lang sundin ng mga instruction. Ang daming guide sa YouTube, sa Google, na pwedeng sundan para makabuo ng PC. Ang pagbuo ng PC ay hindi naman ganun kahirap na kailangan pag-aaral ng sobra. Kailangan lang ng understanding or kahit konting knowledge lang para makabuo ng isang PC at tulad nito. And perfect ito para sa darating na Pasko, sa mga may kailangan sa projects, pang laro, or pang FB pwede rin ito. Then, sum it up. Again, I am King. This is my build.